Ito ang code sa phone para kay Duterte. Pinanakakilabot na parte siguro to ayon kay Madriaga. Direct call daw siyang natanggap mula kay dating Pangulong Duterte at may code daw ang pangalan nito sa phone. CM para sa iba, MC daw sa kanya. Pero hindi pa natin pwedeng sabing totoo ito hanggat hindi lumalabas ang forensic data. Kaya naman ating tingnan at hintayin na mabuksan ang phone na ito. Actually, sabi niya, Ronnie, pag nakuha mo yung phone ko, may code ako sa number ni former president. Ang tawag namin, ang code ko sa kanya sa phone niya, I think MC. Yung iba daw CM, ang code MC. So, talagang nagre-report siya talaga kay former president Duterte sa amin. Ano sir yung code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CM, City Mayor, pag MC, binaliktad daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone ay CM, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun eh. At dito pa ang pagbisita raw ni VP Sara sa BJMP Annex 2. Ito ang nagpapaigting ng lahat. Kumalat ang balitang dumalaw daw si VP Sara kay Madriaga sa Annex 2 at sabi ni Atty. Palad confirm ang visit twice. Pero syempre walang written record daw na naipakita. BJMP guards lang daw ang nagsabi pero may witnesses daw sila. Pero bakit bibisita ang VP sa isang detainee na nag-aakusa sa kanya ngayon? Yan ang isa sa pinakamalaking tanong at kaya naman hindi pa natatapos ang kwento. And I heard kanina yung pagdalaw doon ni BP sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. I think twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa? Confirm. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yung pinakamalaking dagok na harapin niya ngayon. Pero bago mo isipin na simpleng intriga lang to, tandaan mo tong tanong na ito. Kung hawak na ng RTC ang mga pictures at ebidensya na di umano'y ang cellphone ni Madriaga ay kinumpis ka nung siya ay dinitain. At kung ang ombudsman ay gagalaw na, bakit ngayon lang? Ang bagman ng di umano'y di dapat magsalita pero nagsalita. Nito lamang sumalang sa panayam ang abogado ni Ramil Madriaga, si Atty. Raymond Palad, ang taong nasa gitna ng bagyong to. Pero bago ka magulat sa mga revelasyon, sagutin muna natin sino ba si Madriaga? Bakit siya biglang nasa sentro ng sigalot? Kaya naman ito ang twist. Nasa Bikutan Annex 2 siya ngayon, detained, hindi convicted, pero humaharap sa kidnapping case under RTC Manila. Pero bakit may kinalaman si VP Sara sa isang taong may kasong ganito? Hindi pa natin sasagutin yan. Hintayin natin dahil may bigat ang sagot na to. Ang kasulatang nagpauga sa buong kwento. Si Madriaga raw mismo ang sumulat ng 2 set ng handwritten notes, lahat tungkol sa drug money, pogo money at confidential operations ng grupo niya sa panahon ni VP Sara at dating Pangulong Duterte. Pero teka, handwritten notes? Hindi ka pa dapat maniwala agad, di ba? Kaya naman ginawa ng abogado itong affidavit na pinirmahan noong November 29, 2025. Pero ang tanong, ano ang motibo niya? Bakit siya lalabas ngayon at bakit ganito kabigat? Before we prepared yung affidavit na yun, we asked him to write mismo sa piece of paper yung kanyang mga nalalaman doon sa sinasabi niyang mga pogo money, mga drug money, and other irregularities nung panahon na panunungkulan niya doon sa team ni BP Sara at ni former President Duterte. So we have 2 sets of handwritten notes niya which we prepared into an affidavit form. Kaya lahat yung galing yung information na yan, inayos lang namin siya para talaga maging presentable dahil nga hindi natin maintindihan sulat talaga niya. Balikan natin ito, ang galit na naging digmaan. Ayon kay Atty. Palad, si Madriaga raw ay hindi tinulungan ng kampo ni VP Sara nang siya ay kasuhan. Pero hindi pa ito ang rason kung bakit siya sumabog, may mas malalim pa. Kaya naman tila sinabi niya, "Attorney, wala akong hingi na kapalit. I-represent mo lang ako ng libre sa kidnapping case ko." Yan din ang tanong ko sa kanya, anong mapapala mo rito no, sa ginagawa mo? Sabi niya, wala akong hinihinging kapalit dito. Attorney, tulungan mo lang ako doon sa kidnapping case ko. I-represent mo ako ng free. Tapos, gusto ko kasing umundar yung kasong natulog sa ombudsman na ipinel niya kay Attorney Roque and other people regarding doon sa land grabbing activity sa Bataan na supposed to be gagawin nata sa Pogo Township. Ang feeling niya, napabayaan siya, inabandona siya ng mga taong tinulungan niya. So, alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo, mga confidential matters, pick up ng pera, delivery ng pera. Tapos, nung dinimanda siya ng grupo ni Attorney Roque, hindi daw siya tinulungan ni VP Sara. Yun, masamang-masama talaga. Okay. Pero bakit gano'n na lang ang tapang niyang lumabas? Babalikan natin ang Intel Officer Instinct niya mamaya. Isang crucial detail na hindi mo gugustuhin mamiss. Ang Pogo Township na may mga
Chinese paramilitary, nang binigyan daw siya ng sideline bilang bodyguard security ng isang Chinese Pogo-related family. Nakakita siya ng Chinese paramilitary sa isang lupang 47 hectares sa Bataan. Pero imbes na manahimik, nagreklamo siya sa ombudsman. Kaya naman doon nag-umpisa ang gulo. Ang pamilyang binabantayan niya mismo ang nagdemanda ng kidnapping at ang private prosecutor ang law office ni Atty. Harry Roque. Pero teka lang, bakit lumalalim ang political web dito? Atin itong tignan. Ang kwento niya sa akin is that binigyan siya ng extra work as a bodyguard, security officer ng isang Chinese family na related din sa Pogo. Oo, tapos? So, extra income yon. Then later on, nung nakita niya na may mga parang Chinese-looking person doon sa lote na yon, I think 47 hectares yun, nagkukuha siya ng picture, then nag-file siya ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. At later on, inakusahan siya ng pamilyang binabantayan niya ng kidnapping at ang naglo-lawyer, private prosecutor, yung law office ni Atty. Roque. Doon na nagsimula yung problema nila. Ang mga ebidensya na sa RTC na hindi pa nabubuksan. Ito ang isa sa pinakamalaking bombang sinabi ni Atty. Palad. 3 cellphone ni Madriaga ang hawak ng RTC at doon daw nakasave ang lahat. Mga pictures, text messages, numero daw ng Duterte, pati ang mga larawan ng alleged pera drop-offs. Pero hindi pa ito nabubuksan, hindi pa nafo-forensic. Pero kaya naman, kapag nagkaroon ng national security interest, pwede raw itong ipabuksan. At doon, lalabas kung fiction o katotohanan ang sinasabi niya. Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niya to, kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung maaresto siya, doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya, kinumpis ka ng mga pulis at iyon, nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon, hindi naman siya ginamit ng prosecution as evidence to prove yung relationship sa kidnapping. So, darating yung time, mabubuksan natin yung mobile phone na yun. At siguro makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang pag-iiwan ng pera sa mall, kung saan siya... Kasi mahilig siya mag-picture, pati daw yung mga Chinese, mga paramilitary sa loob ng Bataan property, may mga pictures daw siya nun. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakataon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national security, baka masampi na yan, maporensik yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Ang sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging nila nandun daw lahat sa 3 mobile phone niya. Pero syempre, hindi pa doon nagtatapos ang twist. Pilipinas isip movement at ang big time na nakasama raw niya. Ayon kay Madriaga, involved daw siya sa grupong Pilipinas/isip or Inday Sara is my president. Pero teka, hindi raw yan ang exact name. Registered daw sa SEC. Yes, pero iniba nila ang branding. At ang mas nakakagulat, binanggit daw niya ang pangalan ng Ombudsman Prosecutor, Ryan Kilala, bilang co-founder. Pero hindi pa dito nagtatapos ang koneksyon kung may larawan at recognition events raw sila nasa phone niya. Again, nasa RTC phones. Pero bakit parang lahat ng ebidensya nasa loob ng hindi pa nabubuksang cellphone? Allegedly called ISIP, Inday Sara is my president. Is this true? Is this a... Yes, actually, hindi yan talagang eksaktong pangalan yan. Yun lang yung talagang parang name na ginamit nila. Iba talaga eh. Nasa SEC siya na-verify namin. But not Inday Sara, it is ISIP Pilipinas. Oh, It ISIP was Pilipinas, registered pero as- allegedly... Siyang national convener talaga. Siyang national convener. Sino pang ibang prominent people ang kasama niya dyan, attorney? Dito sa ISIP? Sino iba pang mga prominent people, politicians ang kasama niya dyan? Yung ang sabi niya is that mga kasamahan, naging classmates ni PP sa College of Law San Sebastian, particularly isang nabanggit niya sa affidavit, yung Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Isa yan sa mga kasama niya sa grupo. Ang convener siya, tapos co-founder ata si Atty. Kilala. Base doon sa mga pictures na nakita ko, sa mga awarding nila, recognition ng mga works nila doon sa ISIP na yun, ISIP Pilipinas. It is registered sa SEC, na-check namin. Ang mga duffel bag na tig 30 milyon hanggang 50 milyong piso at ang super grandia na may 1 bilyong piso. Ito ang pinaka mapanganib sa lahat. Sa affidavit, sinabi ni Madriaga, may 2 sasakyan ng DepEd daw na may duffel bag ng tig 30 milyong piso. May super grandia daw na naglalaman ng 1 billion pisong cash at ang mga pera raw ay dinala sa Laguna, isang comedy bar at pati raw sa office of the Ombudsman. Pero paano niya alam ang halaga? Ayon sa kanya, binubuksan ko yan pag maluwag, 30 milyong piso, pag siksik, 50 milyong piso. Pero teka, ebidensya, nasa phone, nakasurrender, hindi pa na-forensic. Kaya naman, kung mabubuksan yan, sino ang unang matitibag?
1 Kaya billion. actually, tinatanong ko rin yan eh. Siyempre, sobrang laki niyan. Sabi ko, binubilang mo ba? Binubuksan mo ba? Kumukuha ka ba? Ang sabi niya, may mga pagkakataon mismo na pag binigay sa kanya yung kotse na may susi, sinasabi na kung magkano laman yan, o 1B yan, o 800 yan, or 80 yan. Sinasabi sa kanya yung amount. Let's say may bag drop. Kung iiwan niya sa mall, alam niya yan. At sabi pa nga niya, attorney, siyempre, intel naman ako. Pag naglapag ako ng susi sa gulong, didistansya lang ako, titingnan ko kung sino yung kukuha. O nakikita ko, minsan mga tao ni VP, minsan related sa ombudsman. Basta alam ko yung amount kasi sinasabi sa akin. Tapos yung dinidescribe pa nga niya yung mga double bag, paano mo nasabing 30 o 35 yan o 40? Attorney, siyempre, binubuksan ko yan. Pag maluwag ang pera, yung double bag na yan, alam ko yun, naglalaro sa 30. Pag siksik talaga yun, naglalaro sa 50 yan. Kasi binubuksan ko naman. Ako talaga naghahatid, sabi niya. Marami siyang binanggit na mga places kung saan naghahatid. Siyempre, as lawyer, hindi naman tayo basta naniniwala agad. In fact, habang ginagawa niya yung sa lesson niya, sinusulat niya. Ako na yung nagko-cross-examine sa kanya eh. Diba? Parang mahirap kasi maniwala sa kwento lang. Kailangan natin supportahan niya. Pero ang unang in-establish muna namin dyan, yung connection niya kay VP Sara. Nakita ko yung Facebook niya. Tapos yung mga photo na pinadala from the family, talagang nagtrabaho siya sa pamilya ng mga Duterte. Ito ang code sa phone para kay Duterte. Pinanakakilabot na parte siguro to ayon kay Madriaga. Direct call daw siyang natanggap mula kay dating Pangulong Duterte at may code daw ang pangalan nito sa phone. CM para sa iba, MC daw sa kanya. Pero hindi pa natin pwedeng sabing totoo ito hanggat hindi lumalabas ang forensic data. Kaya naman ating tingnan at hintayin na mabuksan ang phone na ito. Actually, sabi niya, Ronnie, pag nakuha mo yung phone ko, may code ako sa number ni former president. Ang tawag namin, ang code ko sa kanya sa phone niya, I think MC. Yung iba daw CM, ang code MC. So, Sir, talagang nagre-report siya talaga kay former president Duterte sa amin. Ano sir yung code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CM, City Mayor, pag MC, binaliktad daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone ay CM, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun eh. At dito pa ang pagbisita raw ni VP Sara sa BJMP Annex 2. Ito ang nagpapaigting ng lahat. Kumalat ang balitang dumalaw daw si VP Sara kay Madriaga sa Annex 2 at sabi ni Attorney Palad, confirm ang visit twice. Pero syempre walang written record daw na naipakita. BJMP guards lang daw ang nagsabi pero may witnesses daw sila. Pero bakit bibisita ang VP sa isang detainee na nag-aakusa sa kanya ngayon? Yan ang isa sa pinakamalaking tanong at kaya naman hindi pa natatapos ang kwento. And I heard kanina yung pagdalaw doon ni VP sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. I think twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa? Confirm. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Ni VP Sara. Confirm ko yan. Wala lang Sir, sa mismo. what's the story behind that? Why is the VP still visiting this person? Client, why is the VP still visiting him? And when was the last time? Well, ang alam kong pag-visit nangyari yung isa sa November. Di ko lang alam kung magkasunod sa November, pero November this we year? have, we have verified, yeah, this year. We have verified information na dumalaw doon si VP. Minsan naman yung kanyang USEC, si Joyce Tapat. Meron silang pinalabas na plan doon is that yun daw ang mga anak ng detainee pag-aaralin ng Office of the Vice President. Something like that. Pero hindi daw bumaba si Caramil noon para humarap si VP Sara. Ayaw niya humarap. So, pero confirm yung visit na yun. We have checked at may mga nagsabi sa aming mga BJMP guards. Validated namin from other sources na talagang dumating si VP Sara. Confirm po yan. Marami yung BJMP guards na nagsabi sa amin na dumalaw doon. Yes. RTCN phones plus ombudsman move equals malaking dagok. Kung hawak ng RTC ang phones at gagalaw na ang ombudsman Rimulya at may subpoena na para sa mga respondents, ano ang mangyayari kapag binuksan ang tatlong cellphone ni Madriaga? Pero paano kung totoo nga ang laman? Kaya naman, yan ang tanong na dapat bantayan ng buong bansa. Hindi pa tapos ang istorya, hindi pa lumalabas ang ebidensya, hindi pa umaabot sa korte ang buong forensic results. Pero kapag nangyari yun, doon pa lang natin malalaman kung ang kwentong ito ay dagok o dilubyo. Have mercy, O God. Sa dami ng kwento, ebidensya, akusasyon at mga taong nasasangkot, madaling malito, madurog o magalit. Pero sa lahat ng kaguluhan, may isang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan. May hustisya na hindi nabibili, hindi natutulog at hindi nababaluktot. At ang hustisyang ito ay nagmumula sa ating Panginoon Hesus. Kaya naman dito tayo dadalhin ng salita ng ating Panginoon Diyos. Acts 17 verse 31. For he has set a day when he will judge the world with justice. By the man he was appointed, he has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Sa aklat ng mga gawa, pinaalalahanan tayo, may araw ng tunay na hustisya, kaibigan. Pero ito ay hawak ng ating Panginoon Hesus at hindi ng tao. Tayo ay nagkakamali, mga lider na dadapa, mga institusyon pumapalya. Pero ang ating Panginoon Hesus hindi kailanman nagkukulang. Siya ang nagbibigay ng tunay na pag-ibig, nag-aalok ng walang hanggang biyaya, nagpapatawad sa lahat ng lumalapit, at nagbibigay ng perfect justice sa tamang panahon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.